Noong bata pa ako, madalas akong magtaka kung bakit tila laging may kakaibang pakiramdam tuwing pumapasok ako sa lumang bahay ng aming pamilya sa probinsya. Ang ancestral house na iyon ay nakatayo mula pa noong panahon ng mga Kastila at sa taglay nitong laki at kalumaan, hindi maiiwasang makaramdam ng kilabot, lalo na sa gabi. Isang umaga na puno ng sikat ng araw, nagpasya kong bumisita muli sa bahay na iyon. Napagdesisyunan kong ilaan ang araw sa paglilinis at pag-aayos ng mga lumang gamit. Habang tinatanggal ko ang alikabok sa mga lumang kasangkapan, napadpad ako sa isang kwarto na matagal ko nang hindi pinapasok. Ito ang kwarto ng aking lola na pumanaw na ilang taon na ang nakalipas. Sa loob ng kwarto, napansin ko ang malaking salamin na nakapwesto sa gitna. Ang salamin na ito ay may malalaking ukit ng mga bulaklak sa gilid na tila nagbibigay dito ng kakaibang kariktan. Habang pinupunasan ko ang salamin, napansin kong may bagay na kumikislap mula sa likod nito. Ipinagwalang bahala ko ito noong una, subalit patuloy itong nagbigay ng kuryosidad sa akin. Nang hindi ko na makayanan ang pananabik, dahan-dahan kong hinila ang salamin palayo sa dingding. Laking gulat ko nang tumambad sa akin ang isang maliit na pintuan na nakatago sa likod nito. Ang pintuan ay halos kasing laki lamang ng tao at tila walang susi o kahit anong pangharang. Ang pagkakatuklas kong iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba at saya. Iniisip ko pa lang kung ano ang maaring nasa likod ng pintuan, ramdam ko na ang lumalakas na tibok ng aking puso. Nagdesisyon akong buksan ang pintuan. Hindi ko maipaliwanag ang kaba at pananabik na nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Nang mabuksan ko ito, isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Pumasok ako sa loob at natagpuan ko ang sarili ko sa isang makipot na pasilyo na tila walang katapusan. Ang mga pader ay gawa sa makinis na bato at ang sahig ay puno ng alikabok. Sa kabila ng dilim, may kakaibang liwanag na nagmumula sa dulo ng pasilyo na tila nag-aanyaya sa akin na ito'y sundan. Habang naglalakad ako papalapit sa liwanag, naririnig ko ang mga yabag ng aking sariling mga paa na nag-i-echo sa makipot na pasilyo. Bawat hakbang ay tila nagsasaad ng lumalalim na misteryo at panganib. Nang marating ko ang dulo ng pasilyo, nakita ko ang isang malaking kwarto na puno ng mga lumang kagamitan at mga librong may alikabok. Subalit hindi ito ang pumukaw sa aking atensyon, kundi ang malaking pinta na nakasabit sa pader. Sa pinta ay isang larawan ng isang babae na tila kilala ko. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa akin, at ang kanyang mangiti ay tila may ibig sabihin na hindi ko maipaliwanag. Sa ilalim ng pinta ay may nakaukit na pangalan, at sa pagbasa ko nito, napagtanto ko na ito ang pangalan ng aking lola. Ngunit ang higit na nakagugulat ay ang petsa ng kanyang kapanganakan at kamatayan na nakaukit din doon. Ang petsa ng kanyang kamatayan ay hindi tumutugma sa pagkamatay niya, na alam ng lahat. Sa puntong iyon, parang may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, pabalik sa pasilyo papunta sa pintuan. Ngunit sa aking pagbabalik, isang malamig na boses ang narinig ko mula sa likod. Ang boses na iyon ay nagsasabi, hindi lahat ng lihim ay dapat mabunyag. Sa mga sumunod na araw, pilit kong kinalimutan ang kakaibang karanasan ko sa salamin. Subalit, tila may hinahatak na puwersa na hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing papasok ako sa kwarto, sinasalubong ako ng malamig na simoy na nagmumula sa salamin. Parang may nag-uudyok sa akin na bumalik at tuklasin ang misteryo sa kabila nito. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Muli kong hinarap ang salamin. Nang makita ko ang pintuan sa loob, pakiramdam ko ay may kumikirot sa aking dibdib. Hindi ko alam kung dala ito ng takot
o ng matinding pagnanasa. Pikit mata kong inabot ang pintuan. Sa aking paghawak, naramdaman ko ang malamig nitong bakal na tila bumabalot sa aking palad. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Sa likod nito, bumungad sa akin ang isang madilim na silid. Ang sahig ay yari sa lumang kahoy na tila may mga punit-punit na bahagi. Ang hangin ay amoy alikabok at lumang papel. Pumasok ako at sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang mga pagngit-ngit ng sahig na parang mga bulong ng mga kaluluwa. Sa isang sulok ng silid ay may lamesa. Sa ibabaw nito ay may nakabukas na aklat na tila inaamag na. Sa tabi ng aklat ay may lumang lampara na tila ba malapit nang maubos ang langis. Nang lapitan ko ito, naramdaman ko ang kakaibang init na nagmumula sa lampara. Kahit na ang paligid ay nananatiling malamig. Binuksan ko ang aklat. Ang mga pahina ay puno ng mga sulat kamay na tila mga journal entry. Ang pintuan ng mga alaala. Ito ang unang linya na bumungad sa akin. Ang mga sumusunod na pahina ay puno ng kwento ng isang dalaga na naunang nanirahan sa bahay na ito. Sa bawat kwento, nararamdaman ko ang koneksyon sa kanya. Parang ako siya, at siya ay ako. Habang binabasa ko ang mga kwento, unti-unti kong naintindihan na ang pintuan sa salamin ay hindi basta-basta. Isa itong portal sa nakaraan, kung saan nakatago ang mga alaala ng bawat taong nanirahan sa bahay. Ang dalaga sa journal ay tila may kaparehong karanasan sa akin. Nakakita rin siya ng pintuan sa salamin. At sa tuwing binubuksan niya ito, isa-isang bumabalik ang mga alaala ng kanyang mga ninuno. Hindi ko na malaya ng oras. Tila nabulag ako sa mga kwento na nagbigay liwanag sa misteryo ng aming ancestral house. Subalit, may isang bahagi ng journal na nagbigay ng babala. Huwag kang magtagal sa loob ng silid na ito. Sa bawat pagdalaw mo, ang iyong kaluluwa ay unti-unting kinukuha ng mga alaala. Napahinto ako sa pagbabasa. Biglang bumigat ang aking pakiramdam, parang may nagbabadya. Agad kong isinara ang aklat at tumakbo palabas ng silid. Nang makalabas ako, pumalik ako sa harap ng salamin. Pero sa aking pagkagulat, wala na ang pintuan. Ang aking pag-alis sa silid ay nagmistulang pagsara ng portal. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Pabalik-balik ang mga eksena sa aking isip. Ang silid, ang lamesa, ang mga kwento. Hindi ko maialis ang takot sa aking puso. Paano kung hindi na muling magpakita ang pintuan? Paano kung ang aking kaluluwa ay naiwang nakakulong sa loob ng silid? Kinabukasan, sinubukan kong huwag mag-isip tungkol sa salamin at sa pintuan. Subalit, sa bawat pagsulyap ko sa salamin, pakiramdam ko ay may mga mata na nakatingin sa akin. Parang may mga alaalang pilit na kumakawala. At sa likod ng aking isip, naririnig ko ang tinig ng dalaga sa journal. Lumipas ang mga araw, naging tahimik ang bahay. Subalit, tila may pagbabago sa aking sarili. Minsan, nahuhuli ko ang aking sarili na naglalakad patungo sa salamin, na parang may nag-uudyok sa akin na buksan muli ang pintuan. Ngunit, sa tuwing itutulak ko ang salamin, wala akong makitang bakas ng pintuan. Hanggang sa isang gabi, habang ako'y nag-iisa, muling bumalik ang malamig na simoy sa kwarto. Bumilis ang tibok ng aking puso. Sa aking pagharap sa salamin, bumungad muli ang pintuan. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang mga bulong ng mga alaala mula sa loob. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa kabila nito, ngunit nararamdaman ko ang matinding pangungulila na tila nagmumula sa aking sariling kaluluwa. Sa aking paghawak sa pintuan, narinig ko ang pamilyar na tinig. Isang bulong, isang tawag. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Binuksan ko ang pintuan at sa aking pagpasok, naglaho ang lahat ng liwanag na puno ng kadiliman ng paligid at sa likod nito,
Naramdaman ko ang presensya ng mga alaala na muling nagbabalik. Sa mga sumunod na araw, hindi mawala sa isip ko ang kakaibang pintuan na aking natuklasan sa loob ng salamin. Nakapagtataka, tila ba ako lamang ang nakakakita nito? Kahit sa anong anggulo ko, ito tingnan, malinaw sa aking mata ang pintuan na lumilitaw tuwing magdidilim ang paligid. Ngunit sa tuwing sinasabi ko ito kay Lola Ising, ang matandang kasambahay na kasama namin sa ancestral house, ngingiti siya ng pagod at sasabihin, "Marami talagang misteryo ang bahay na ito, iya. Huwag mo nang guluhin ang mga lumang alaala." Isang gabi, habang bumabagsak ang ulan sa labas, nagpasya akong muling pagmasdan ang salamin. Pinatay ko ang ilaw sa aking kwarto upang mas malinaw kong makita ang pintuan. Dahan-dahan akong lumapit at sa di ko maipaliwanag na dahilan, naramdaman kong may isang puwersa na nagtutulak sa akin upang buksan ito. Iniabot ko ang aking kamay at sa aking pagkagulat, naramdaman ko ang malamig na bakal ng doorknob. Nanginig ang aking kamay, ngunit hindi ko napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan kong pinihit ang knob at unti-unti itong bumukas. Ang liwanag mula sa loob ng pintuan ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito ang ilaw na nagmumula sa bombilya o kandila. Isa itong mapusyaw na liwanag na tila ba nagmumula sa kung saan-saang sulok ng kwarto. Nang tuluyan ng bumukas ang pintuan, pumasok ako sa loob, na para bang hinihila ako ng isang hindi nakikitang kamay. Ang loob ng pintuan ay hindi kapareho ng aking inaasahan. Hindi ito isa pang bahagi ng bahay. Isa itong silid na puno ng mga lumang gamit, mga libro na nakapatong sa lamesa, mga kasangkapang yari sa kahoy, at mga lumang larawan na nakasabit sa dingding. Isang larawan ang agad na nagpukaw sa aking atensyon. Isa itong lumang litrato ng isang pamilya, 3 bata, isang lalaki at isang babae. At sa gilid, isang dalagang may hawig sa akin. Mabilis na tumakbo ang aking isip. Paano nangyari ito? Sino ang mga taong ito? At bakit tila ba may kaugnayan ako sa kanila? Sa likod ng mga lumang gamit, may isang piraso ng papel na nakatupi. Kinuha ko ito at binasa. Sa oras na bumalik ka, makikita mo ang katotohanan, wika ng sulat. Ngunit sino ang nag-iwan nito? At ano ang ibig sabihin ng bumalik? Sa tindi ng aking pag-iisip, isang kakaibang tunog ang narinig ko mula sa likod ko. Paglingon ko, isang anino ang lumitaw. Hindi ko ito maaninag ng husto, ngunit alam kong hindi ito bahagi ng mga gamit sa loob ng silid. Nagpakita ito sa akin ng isang pamilyar na tingin. Isang tingin na puno ng kalungkutan at pagnanasa. "Ikaw ang susi," wika ng anino. "Ikaw ang huling piraso ng nakaraan." Bago pa man ako makapagtanong, biglang lumabo ang paligid. Nagising ako sa aking kwarto, nakahiga sa kama. Tila ba na naginip lamang. Ngunit ang mga detalye ng silid na iyon, ng mga lumang larawan at ng anino ay hindi basta mawawala sa aking isipan. Kinabukasan, napagpasyahan kong magtanong kay Lola Ising. "May alam ka ba tungkol sa aking pamilya?" Tanong ko sa kanya. Sa unay, nag-alinlangan siya, ngunit sa huli nagkuwento rin. "Ang mga magulang mo, iha. Hindi sila basta nawala. Sila'y bahagi ng isang mahaba at misteryosong kasaysayan ng bahay na ito." Ayon kay Lola Ising, ang bahay ay matagal nang may nakakabit na sumpa. Ang sumpa ay nagmumula sa isang lihim na alyansa ng mga sinaunang pamilya na nagtangka upang pangalagaan ang mga lihim ng kanilang lahi. Isa sa mga pamilya ay ang sa amin at isa sa mga huling tagapagmana ay ako. Napagtanto ko na ang pintuan sa salamin ay hindi lamang isang gateway sa ibang mundo, kundi isang daan patungo sa aming nakaraan. Ngunit bago ko pa man lubos na maunawaan ang lahat, isang kumakatok ang narinig ko sa aking kwarto. Bumalik ako sa salamin at ang pintuan ay muling nagpakita.
Sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-atubiling pumasok. Ang silid ay nagbago. Nandoon pa rin ang mga lumang gamit, ngunit may isang bagong elemento. Isang lumang orasan na tumutunog sa bawat segundo. Sa tabi nito ay isang pinto na hindi ko nakita kanina. May nakasulat dito. Ang oras ay hindi nagbabago, ngunit ikaw ay maaaring magbago. Habang unti-unting bumubukas ang pinto, isang malamig na hangin ang bumalot sa akin. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa likod nito, ngunit sa loob ng aking puso, alam kong hindi na ako maaaring umatras. Ang pintuan sa salamin ay nagsimula lamang ng isang mas malalim na sikreto, isang sikreto na kailangan kong tuklasin kahit ano pa ang kapalit. Ang pag-iisa sa lumang ancestral house ay tila nakakapaso sa aking balat. Ang mga alaala ng nakaraan ay kasamang bumabalot sa akin tulad ng malamig na hangin na dumadaloy sa bawat sulok ng bahay. Ang salamin sa aking kwarto na dati karaniwang bagay lamang, ngayon ay tila isang pinto patungo sa hindi ko inaasahang mundo. Sa gabing iyon, habang ang mga alulong ng hangin ay pumapaimbabaw sa katahimikan, muli kong naramdaman ang kakaibang kilabot na iyon. Ang salamin ay muling kumislap, at sa kabila nito ay muling lumitaw ang pintuan na tila nag-aanyaya. Sa kabila ng takot, may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin upang muling buksan ito. Sa pagpasok ko, ang malamlam na liwanag ng kandila ang bumati sa akin. Ang silid ay puno ng mga lumang kasangkapan at alikabok. Sa gitna nito ay may isang mesa na puno ng mga dokumento at sulat. Ang pangalan ng aking lola, si Maria, ay nakasulat sa bawat pahina. Ang mga sulat ay tila mga lihim na kwento ng kanyang buhay, puno ng mga pangarap at takot na hindi niya naibahagi sa amin. Nagsimula akong magbasa at unti-unting nabuksan ang mga misteryo ng nakaraan. Ang mga sulat ay punong-puno ng mga detalye tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa bahay na ito. May mga kwento ng mga bisita na hindi inaasahan, mga tunog na hindi maipaliwanag, at mga pangarap na tila totoo. Isang bagay na hindi ko inaasahan ay ang kanyang mga sulat tungkol sa pintuan sa salamin. Ang parehong pintuan na aking natuklasan. Sa kanyang mga sulat, nabanggit niyang may isang lihim na silid na hindi niya nagawang pasukin. Tila may nagbabantay dito, isang anino na lagi niyang nararamdaman, ngunit hindi niya makita. Ang pagpasok sa silid ay tila isang pagsubok ng tapang at lakas ng loob. At sa bawat pagtatangka niya, lagi siyang nabibigo. Sa huli, sinabi niyang inabandunan na niya na ang ideya ng pagpasok dito, ngunit laging bumabalik sa kanyang alaala ang mga pangyayari. Sa pag-iisa ko sa silid na iyon, naramdaman kong nag-aanyaya ang pintuan sa kabila ng salamin. Sa aking paglapit, may kung anong boses ang bumubulong sa aking isipan, tila boses ng aking lola. "Huwag kang matakot," sabi nito. "Ang pintuan ay para sa iyo." Sa kabila ng pag-alinlangan, lumapit ako at dahan-dahang binuksan ito. Sa likod ng pintuan ay isang mas malawak na silid, puno ng mga larawan at alaala ng aming pamilya. Sa bawat dingding ay may mga litrato ng aming mga ninuno. Bawat isa ay may ngiti na tila may lihim na itinatago. Ang mga mata ng bawat tao sa larawan ay tila nakamasid sa akin, sinusubaybayan ang bawat galaw ko. Sa gitna ng silid ay may isang lumang kabinet. Sa aking paglapit, napansin ko ang isang maliit na kahon na nasa ibabaw nito. Sa pagbukas ko, ang kahon ay puno ng mga lumang alahas at mga sulat na lahat ay para sa akin. Ang bawat piraso ng alahas ay tila may kasamang kwento, mga alaala ng aking lola na nais niyang ipasa sa akin. Sa ilalim ng mga alahas ay may isang liham na naka-address sa akin, kahit na isinulat ito dekada na ang nakalipas. "Minamahal kong apo." Nagsimula ang liham. "Alam kong darating ang araw
na matutuklasan mo ang lihim ng ating tahanan. Ang pintuan sa salamin ay hindi lamang daan patungo sa nakaraan, kundi sa hinaharap na ikaw lamang ang may kakayahang baguhin. Alagaan mo ang mga alaala at huwag mong kalimutan ang mga aral ng ating mga ninuno. Sa aking pagbasa, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang pintuan sa salamin ay hindi lamang tungkol sa mga lihim ng nakaraan, kundi isang pag-asang dapat kong panghawakan. Sa aking pagbalik sa kwarto, muling nagsara ang pintuan, ngunit hindi ko na ito tinakasan. Alam kong darating ang araw na muli ko itong bubuksan, sa oras na handa na akong harapin ang mga lihim na nasa kabila nito. Ngunit sa aking pagbalik, isang malamig na hangin ang biglang umihip at ang salamin ay muling kumislap. Sa gitna nito, isang bagong pinto ang lumitaw. Mas malaki, mas misteryoso. Sa likod nito, nararamdaman ko ang matinding enerhiya na tila naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para magpakita. Sa kabila ng takot, alam kong ang bagong pintuan na ito ay ang susi sa tunay na lihim ng aming pamilya. At sa aking paglapit, naramdaman kong mayroon pang kwento na hindi ko pa natutuklasan. Sa pagpasok ko, alam kong hindi na ito ang huli. Sa kabila ng kaba, hindi ko napigilan ang sarili kong muling bumalik sa harap ng salamin. Ang pintuan sa loob nito ay parang isang sumpang hindi maalis sa isip ko. Gabi-gabi, naririnig ko ang tila mga bulong na nagmumula roon. Minsan, parang may kumakaluskos sa loob na animoy may gumagalaw sa likod ng salamin. Hindi ko alam kung totoong naririnig ko yon o gawa lamang ng takot at imahinasyon ko. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na ako mapalagay. Kinabukasan, habang naglilinis ako ng silid, napansin kong ang salamin ay tila mas nangingibabaw kaysa sa anumang bagay sa kwarto. Para bang hinihigop nito ang buong atensyon ko. Pinilit kong huwag pansinin, ngunit sa bawat paglingon, naroon pa rin ang misteryosong pintuan. Hindi ko alam kung nasisiraan na ba ako ng bait o talagang may kakaibang puwersa itong salamin na ito. Habang naglalakad ako sa loob ng ancestral house, napansin kong tila may mga kakaibang bagay na nagaganap. Ang tunog ng mga yapak ko sa sahig ay parang may sumasabay na ibang tunog. Ang mga larawan ng aming mga ninuno na nakasabit sa dingding ay tila nakatingin sa akin ng mas matagal kaysa dati. Ang mga mata nila, kung paano ako tingnan, parang may gustong ipahiwatig. Ngunit hindi ko mawari kung ano iyon. Sa loob ng silid, muling bumalik ang aking tingin sa salamin. Sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ang sarili kong lumapit. Ang malamig na hangin na bumalot sa akin ay tila isang babala, ngunit hindi ko ito pinansin. Dahan-dahan kong inilapat ang aking palad sa ibabaw nito at naramdaman kong may kakaibang init mula sa likod ng salamin. Hindi ko alam kung paano posible iyon, ngunit naramdaman ko ito. Isang bagay na tila humihinga sa likod ng salamin. Hindi ko na kinaya ang pag-aalinlangan. Kumuha ako ng martilyo mula sa bodega at sa kabila ng takot, sinubukan kong basagin ang salamin. Nang tumama ang martilyo sa salamin, hindi ito nabasag. Sa halip, ang tunog nito ay parang tumama sa metal. Napaatras ako, naguguluhan. Ang salamin ba'y hindi salamin, kundi isang pintuan talaga? Bumalik ako sa kama upang mag-isip, ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang isang malakas na kalabog mula sa salamin. Tumayo ako, nanginginig. Ang pintuan sa loob ng salamin ay bumukas ng kusa. Ang loob ng pintuan ay naglalaman ng isang madilim na pasilyo na tila walang hangganan. Ang dilim nito ay parang humihigop ng liwanag mula sa paligid. Sa kabila ng takot, may kung anong puwersang nagtulak sa akin na pumasok. Hindi ko na namalayan ang mga hakbang ko. Ang mga paa ko ay tila may sariling isip. Ang pasilyo ay malamig
at tahimik. Ang sahig nito ay gawa sa kahoy, ngunit ang bawat hakbang ko ay parang may mahalumigmig na tunog. Sa bawat sulok ay naroon ang mga anino na gumagalaw. Animoy may mga mata na nakamasid sa akin. Ang amoy ng lumang kahoy ay halong may kakaibang aroma na hindi ko maipaliwanag. Parang usok na nasusunog, ngunit may bahid ng amoy ng bulaklak. Sa dulo ng pasilyo, may nakita akong isang maliit na mesa na may nakapatong na lumang libro. Ang pabalat nito ay yari sa makintab na itim na balat at sa gitna ay nakaukit ang salitang tagapagmana. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit ramdam ko ang bigat ng salitang iyon na parang may koneksyon sa akin. Binuksan ko ang libro at sa unang pahina ay naroon ang lumang litrato ng aking lola, si Adelaida. Sa likod ng litrato ay nakasulat ang mga salitang, "Ang pintuan ay hindi dapat mabuksan. Sa sandaling ikaw ay pumasok, hindi ka na maaaring makabalik." Napaatras ako, nanginginig sa takot. Gusto kong tumakbo pabalik. Ngunit nang lumingon ako, ang pasilyo ay nawala. Ang pintuan sa salamin, ang daan pabalik, ay wala na roon. Sa halip, ang lugar ay napalitan ng isang mas malaking silid na puno ng mga lumang bagay. Mga antigong relo, mga kandila na hindi pa nasisindihan, at mga nakasabit na lumang damit sa dingding. Sa sulok ng silid, may isang figura na nakaupo sa isang lumang silya. Ang figura ay balot ng kumot, ngunit ang mga mata nito ay nakatingin sa akin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong hindi ito normal na tao. Ang presensya nito ay mabigat at ramdam kong gusto nitong magsalita. "Tagapagmana," bulong nito. "Ikaw ang susunod." Bago ko pa man maintindihan ang ibig sabihin nito, biglang bumukas ang sahig sa ilalim ng akin mga paa. Ang buong silid ay gumalaw at parang may puwersang humihila sa akin pababa. Ang huling nakita ko ay ang figura na nakangiti habang ako'y tuluyang nilamon ng kadiliman. Sa pagdilat ng mga mata ko, naroon na ako sa isang lugar na hindi ko kilala. Ang paligid ay puno ng mga puno, ngunit ang mga ito ay wala ng dahon. Ang hangin ay malamig at tahimik, at sa malayo may isang mansyon na tila katulad ng ancestral house namin, pero mas luma, mas madilim, at mas nakakakilabot. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na ito ang mundo na dati kong ginagalawan. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay sumisilip sa pagitan ng makakapal na ulap. Tila mga matang nagmamasid sa bawat kilos ko habang dahan-dahan akong bumaba mula sa aking silid. Patay na ang oras sa lumang grandfather clock sa sala. Ngunit ang pagkulog ng aking dibdib ay sapat na upang ipaalala sa akin ang mabilis na pagtakbo ng oras. Hawak ko sa aking kamay ang isang lumang susi, ang susi na nakita ko sa likod ng misteryosong pintuan sa aking salamin. Mula nang madiskubre ko ang pintuang iyon, hindi na ako mapalagay. Parang may bagay na nagtutulak sa akin na alamin ang mga sikreto ng aming lumang bahay. Ang ancestral house ng aming pamilya, ang bahay na ito ay puno ng kasaysayan at mga misteryo. Ang aking lola ay laging may mga kwentong hindi ko lubos na nauunawaan noong bata pa ako. Ngayong narito ako at tila binabalikan ng mga lihim ng nakaraan, unti-unti kong naaalala ang mga binitiwang pahiwatig ng aking lola. Hindi ko na matagalan ang pagkabahala, kaya't nagpasya akong sundan ang hinala ko. Sa bawat hakbang ko, pababa ng hagdan, nararamdaman ko ang pagkabog ng aking dibdib. Ang sahig na kahoy ay nag-ingay sa bawat galaw ko, tila abiso sa mga espiritu ng bahay na may nangyayaring hindi pangkaraniwan. Tumigil ako sa harap ng isang pinto sa dulo ng pasilyo sa unang palapag. Matagal ko nang hindi pinapansin ang silid na ito. Sa totoo lang, palaging may kung anong pakiramdam ng takot
na bumabalot sa akin tuwing malapit ako rito. Ngunit ngayon, hawak ko ang susi at ang pangungulit ng aking kalooban ay mas malakas pa kaysa sa takot na bumabalot sa akin. Dahan-dahan kong ipinasok ang susi sa lumang seradura at sa isang click, bumukas ang pinto. Bumungad sa akin ang isang silid na tila hindi nagalaw ng maraming taon. Maalikabok ang mga kasangkapan at ang mga kurtina ay nangungulubot na sa kalumaan. Ngunit ang pinakamatingkad na bagay sa silid ay ang isang malaking salamin sa dingding. Kahawig ng sa aking silid. Ngunit may kakaiba rito. May mga ukit ito ng mga simbolo na hindi ko maunawaan. Lumapit ako sa salamin at sa bawat hakbang ay tila may bumubulong sa aking utak. Isang boses na pamilyar ngunit hindi ko matukoy. Tinitigan ko ang aking refleksyon. Doon ko napansin ang isang anino sa likod ko, ngunit paglingon ko ay wala naman. Bumalik ako sa pagtingin sa salamin at doon ko nakita ang pagbabago ng aking refleksyon. Ang anino ay nagiging malinaw, unti-unting nagkakaroon ng anyo. Ang anyo ng isang babae na hawig sa akin. Nanlamig ang aking buong katawan habang pinapanood ang kakaibang pangyayari. Ang babae sa salamin ay ngumiti, isang ngiti na puno ng pighati at saya. Ikaw ang susi, sabi ng boses sa aking isip, kasabay ng pagbuka ng bibig ng aking refleksyon. Dito nagsimula ang lahat at dito rin ito magwawakas. Bigla, ang paligid ay umiikot at tila hinihigop ako ng salamin mismo. Naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin at sa isang iglap ay nasa ibang lugar na ako. Isang lugar na hindi ko kilala, ngunit pakiramdam ko ay bahagi ako nito. Ang paligid ay puno ng mga tao, ngunit tila hindi nila ako nakikita. Nakasuot sila ng mga damit na tila mula sa ibang panahon. Sa gitna ng pulutong ay nakakita ako ng isang pamilyar na mukha, ang aking lola, ngunit mas bata. Kasama niya ang isang babae na may hawig sa akin at narinig ko silang nag-uusap tungkol sa isang lihim na dapat itago. Napagtanto ko na ang babaeng iyon ang nakikita ko sa salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba, ngunit determinado. Pilit kong inaalam ang kanilang pinag-uusapan, ngunit parang may hangin na humaharang sa akin. Biglang nag-iba ang eksena at nakita ko ang isang pamilyar na pinto, ang pintuan sa aking salamin. Ang babae, ang aking ninuno, ay pumasok dito at naglaho. Naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na humilas sa akin pabalik. At sa isang iglap ay muli akong nasa lumang silid, humihingal at pawisan. Nang bumalik ako sa sarili kong katawan, napansin ko ang isang bagay sa sahig. Isang lumang liham. Kinuha ko ito at binasa. Ang liham ay mula sa babae sa salamin, ang aking ninuno. Naglalaman ito ng mga babala at isang huling pakiusap na ituwid ang pagkakamaling nagawa ng aming pamilya. Ngunit ang mas nagpagulo sa akin ay ang huling linya ng liham. May mas malalim pang lihim sa loob ng pintuan, isang lihim na magpapabago sa lahat. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit alam kong kailangan kong malaman. Sa kabila ng takot, hinanda ko ang sarili sa mga susunod pang pagsubok na haharapin ko. Dahil sa kabila ng lahat, ako lamang ang makakabukas ng pinto ng katotohanan. Pagkatapos ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa mga nakaraang araw, nagdesisyon akong harapin ang takot at tuklasin ang misteryo ng pintuang natuklasan ko sa likod ng aking salamin. Sa kabila ng mga pangambang bumabalot sa aking puso, tila may boses sa loob ko na humihimok sa akin na ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Isang gabi, habang ang buong bahay ay tahimik at tanging tikatik ng ulan sa bubong ang maririnig, nagpasya akong muling buksan ang pintuan. Sa paghawak ko sa malamig na doorknob, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa akin. Tila ba may kuryenteng dumaloy mula sa aking mga daliri pababa sa aking gulugod. Huminga ako ng malalim
at dahan-dahang pinihit ang doorknob. Sa pagbukas ng pintuan, isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Ang loob ay madilim, ngunit may kakaibang liwanag na nagmumula sa dulo ng tila walang katapusang koridor. Nag-atubili akong pumasok, ngunit ang kuryosidad ay nanaig sa takot. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang pagigting ng aking kalamnan at ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang sahig ay gawa sa makinis na bato at bawat hakbang ay nagiiwan ng tunog na pumapailan lang sa tahimik na espasyo. Sa paglalakad ko, nag-umpisang bumalik sa akin ang mga alaala ng mga kwento ng aking mga magulang tungkol sa bahay na ito. Sinasabing, ang aming tahanan ay itinayo sa ibabaw ng dating lugar ng isang sinaunang komunidad, puno ng misteryo at kababalaghan. Habang malapit na akong makarating sa dulo ng koridor, napansin kong may mga lumang larawan na nakasabit sa mga dingding. Ang mga ito ay tila mga kuha mula sa nakaraan, mga imahe ng mga taong hindi ko kilala, ngunit tila pamilyar. Isa sa mga larawan ay nagpapakita ng isang batang babae na hawig sa akin, ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Nang subukan kong hawakan ang larawan, bigla itong naglaho, na para bang usok lamang. Sa dulo ng koridor, narating ko ang isang malaking pintuan na may mga ukit ng mga simbolong hindi ko mawari. Ang pintuan ay tila gawa sa isang matibay na kahoy na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Nang akmang bubuksan ko ito, biglang may narinig akong bulong. Isang tinig na tila tumatawag sa aking pangalan, ngunit hindi ko mawari kung saan nagmumula. Sa pagtataka at takot, sinubukan kong buksan ang pintuan. At sa aking pagkamangha, ito'y bumukas ng walang kahirap-hirap. Sa kabila ng pintuan, isang kakaibang mundo ang bumungad sa akin. Isang lugar na tila mula sa panaginip, puno ng mga ilaw na kumikislap sa iba't ibang kulay, mga puno na tila may sariling buhay, at mga alon ng enerhiya na dumadaloy sa paligid. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Isang bahagi ng akin ay nais na bumalik, ngunit ang mas malakas na bahagi ay humihimok sa akin na tuklasin pa ang mundong ito. Sa paglalakad ko sa kakaibang lupain, napansin kong ang mga nilalang dito ay hindi mapanganib, kundi tila mga bantay lamang ng lihim ng lugar na ito. Habang patuloy akong naglalakbay, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Lumingon ako at nakita ang isang figura, isang babae, nakasuot ng damit na tila mula sa ibang panahon. Ang kanyang mukha ay hindi ko maaninag, ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at pag-unawa, at tila nais niyang ipakita sa akin ang isang bagay. Sumenyas siya sa akin na sumunod sa kanya, at kahit may pag-alinlangan, sinundan ko siya. Dinala niya ako sa isang bahagi ng lugar na puno ng mga kristal na naglalabas ng iba't ibang kulay ng liwanag. Sa gitna nito ay may isang salamin, hindi kagaya ng salamin sa aking silid, kundi isang salamin na tila may sariling buhay. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko hindi ang aking refleksyon, kundi ang mga alaala ng aming pamilya, ang mga lihim na itinago ng aming angkan. At doon ko nalaman ang katotohanan. Ang bahay namin ay hindi lamang isang ancestral house, kundi isang tagapag-ingat ng portal sa pagitan ng mga mundo. Bago ko pa man lubusang maintindihan ang aking nakita, biglang bumalik ang babae at lumapit sa akin. Sa wakas, nagawa kong makita ang kanyang mukha at nagulat ako sa aking natuklasan. Siya ay ako, mula sa ibang panahon, mula sa ibang dimensyon. At sa pagmulat ng aking mga mata, naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na hinahatak ako pabalik sa realidad. Nagising ako, nakahiga sa sahig ng aking silid. Ang salamin ay muling isang ordinaryong bagay.
Ngunit alam kong hindi na magiging pareho ang lahat. Ang pintuan ay nagbukas ng isang bagong kamalayan. At ang paglalakbay ko ay ngayon pa lamang nagsisimula. Sa kabila ng lahat, hindi ko maalis sa aking isipan ang mukha ng babae. Ang aking mukha. Ano ang ibig sabihin nito? At ano pa ang mga lihim na naghihintay na aking tuklasin? Ang mga tanong na ito ang bumabalot sa akin habang tinititigan ko ang salamin na para bang hinihintay ang susunod na kabanata ng walang katapusang kwento. Nang bumalik ako sa aking silid, matapos ang mahabang araw ng pananaliksik sa mga tala ng aming pamilya, humarap ako sa salamin na tila may malalim na pag-iisip. Ang salamin na ito, na sa unang tingin ay ordinaryo lamang, ay nagdala sa akin sa isang hindi inaasahang paglalakbay. Isang pintuan ang lumitaw sa likod nito. Isang pintuang humila sa akin sa mundo ng mga lihim at hiwagang pilit na ikinukubli ng aming tahanan. Habang nakatitig ako sa aking refleksyon, napansin kong tila may bahagyang anino na gumagalaw sa kabila ng salamin. Kinilabutan ako, ngunit ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa takot. Dahan-dahan kong inilapat ang aking kamay sa malamig na ibabaw ng salamin. Gaya ng dati, naramdaman ko ang bahagyang pagninig nito at kasabay ng paghinga ko ng malalim, muli itong bumuka, ipinapakita ang pintuan sa loob. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagdalawang isip. Sumulong ako at muling pumasok sa pintuan. Dala ang liwanag ng aking flashlight. Ang dilim sa kabila ng pintuan ay tila sumalubong sa akin, ngunit hindi na ito bago sa akin. Ang mga pamilyar na dingding, may mga lumang larawan ng aming mga ninuno ay tila buhay na buhay sa bawat hakbang ko. Maraming beses ko nang sinuyod ang lugar na ito, ngunit sa tuwing pumapasok ako, may bagong detalye o pahiwatig na lumilitaw. Ngayon, napansin kong may kakaibang ingay akong naririnig, isang mahina at malamyos na alingawngaw ng musika. Sinundan ko ito, umaasang matutuklasan ang pinagmumulan nito. Pinagmasdan ko ang bawat sulok at nadama ang malamig na hangin na tila galing sa isang lihim na lagusan. Hanggang sa makarating ako sa isang pamilyar na silid, ang dating opisina ng aking lolo. Dito, ang musika ay mas matunog, ngunit tila nanggagaling ito sa ilalim ng sahig. Lumuhod ako upang masusing tingnan ang mga tabla, at doon ko nakita ang isang maliit na butas na hindi ko napansin noon. Inilapit ko ang aking tainga sa sahig, at ang musika ay tila nagmumula sa ilalim. Ang aking puso ay mabilis na pumintig. Naghahanap ako ng paraan upang buksan ang sahig. At sa wakas ay natagpuan ko ang isang kahoy na panel na mukhang maaaring maalis. Sa kabutihang palad, madali itong natanggal. At bumungad sa akin ang isang makitid na hagdan pababa. Hinawakan ko ang aking flashlight ng mas mahigpit at nagdesisyong bumaba. Ang bawat hakbang ay may kasamang panginginig ng aking buong katawan, ngunit ang musika ay tila isang gabay na nag-uudyok sa akin na magpatuloy. Nang makarating ako sa pinakailalim, isang maliit na silid ang sumalubong sa akin, puno ng mga lumang kasangkapan, at sa gitna nito ay may isang luma at magarang phonograph na siyang naglalabas ng musika. Ngunit ang higit na pumukaw sa akin ay ang isang malaking, antigong salamin na nakasandal sa pader sa dulo ng silid. Dahan-dahan akong lumapit at habang papalapit ako, nag-iba ang tono ng musika. Naging mas malalim, mas misteryoso. Hinarap ko ang salamin at nagulat ako sa aking nakita. Ang refleksyon ko ay naroroon, ngunit hindi ako nag-iisa. May isa pang figura sa tabi ko, isang babae na may anyong pamilyar. Siya ay nakatingin sa akin ng may malulungkot na mata. At sa isang iglap, naalala ko ang isang lumang litrato na nakita ko sa bahay. Ang aking lola na matagal nang namayapa.
Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Ang kaba at takot ay nahaluan ng pananabik. Sinubukan kong kausapin ang figura sa salamin. Ngunit siya ay patuloy lamang na nakatitig. Tila may gustong iparating. Nang biglang tumigil ang musika at ang silid ay nabalot ng katahimikan. Sa puntong iyon, biglang may narinig akong isang tinig sa likod ko. Isang pamilyar at malamig na boses. "Matagal na kitang hinihintay," sabi nito. Napalingon ako, ngunit wala akong nakitang tao. Muli akong bumalik sa salamin, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang figura ng aking lola. Ang aking sariling refleksyon lamang ang naroon, ngunit may kakaiba sa aking mga mata. Tila may kaalaman ako na hindi ko pa batid. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin at ang unti-unting pagsara ng pintuan sa itaas. Nagmamadali akong bumalik sa hagdan upang hindi maiwan sa dilim. Ngunit bago ko pa man marating ang taas, narinig kong bumukas muli ang pintuan ng salamin sa aking silid. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang nais iparating ng refleksyon ng aking lola? Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong may mas malalim pang lihim na naghihintay na matuklasan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na alam kung handa pa ba akong malaman ang buong katotohanan. Ang pag-uwi sa aming ancestral house ay palaging may hatid na kakaibang pakiramdam. Sa bawat pagpasok ko sa lumang pintuan nito, tila ba may bumabalot sa akin na di maipaliwanag na lamig. Sa loob ng ilang buwan na pamamalagi ko rito, hindi pa rin ako sanay sa mga anino na tila kumikilos sa gilid ng aking paningin. Ngunit ang salamin sa aming lumang sala ang siyang kinatatakutan ko ng higit sa lahat. Mula pa noong bata ako, lagi kong iniwasan ang salamin na iyon. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may bahagi sa akin na nagsasabing may masama rito. Ngunit dahil sa hindi maipaliwanag na kuryosidad, isang gabi ay nagpasya akong magtagpo sa aking takot. Nagtungo ako sa sala, dala ang isang maliit na lampara na nagbibigay liwanag sa madilim na paligid. Sa unay wala akong nakita, kundi ang aking sariling refleksyon. Ngunit sa pagtagal, ay napansin ko ang isang bagay na tila gumagalaw sa likod ng aking imahe. Mabilis ang tibok ng aking puso, habang unti-unti kong natuklasan ang isang pintuan na tila nakatago sa loob ng salamin. Hindi ko maipaliwanag kung paano ito nangyari, ngunit malinaw itong nakikita sa likod ng aking refleksyon. Nangibabaw ang aking kuryosidad kaysa sa takot, kaya't sinubukan kong abutin ang pintuan sa loob ng salamin. Sa aking pagkagulat, ang aking kamay ay dumaan sa salamin na tila ito ay likido. Sa pagpasok ng aking kamay, naramdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa loob. Huminga ako ng malalim at nagdesisyong pumasok. Sa pagdaan ko sa salamin, naramdaman ko ang pag-iiba ng hangin. Ang paligid ay tila isang lumang bahay, ngunit ito'y mas madilim at mas tahimik kaysa sa aming ancestral house. Tumunog ang aking mga hakbang sa sahig na kahoy at ang bawat tunog ay parang bulong na nagsasabi sa akin na lumayo. Sa kalagitnaan ng aking paglalakbay sa loob, naramdaman ko ang presensya ng isang tao. Agad akong lumingon, ngunit wala akong nakita. Sa halip, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking balikat, na tila may dumaan sa tabi ko. Muli akong naglakad, sinisikap na huwag matakot sa mga anino na patuloy kong nakikita. Hanggang sa narating ko ang isang kwarto na puno ng mga lumang gamit at alikabok. Sa loob ng kwarto, may isang lumang mesa na puno ng mga papel. Isa-isa kong binuksan ang mga ito at sa aking pagkagulat, natuklasan ko ang mga lihim ng aming pamilya. Ang mga sulat na iyon ay naglalaman ng mga kwento ng mga pangyayaring di maipaliwanag, mga taong nawawala, at mga misteryosong aksidente na palaging nagaganap sa aming bahay. Habang binabasa ko ang mga dokumento,
Naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa likod ko. Mabilis akong lumingon at sa aking harapan ay ang isang matandang babae na may maputing buhok at malalim na mga mata. Hindi siya nagsalita, ngunit sa kanyang mga mata ay tila ba may mga kwento siyang nais iparating. Naramdaman ko ang takot, ngunit naroon din ang kakaibang pag-asa na baka siya ang susi sa mga katanungan ko. "Bakit mo ito ginagawa?" Tanong ko sa kanya nang hindi sigurado kung siya ba ay makakapagsalita. Ngunit sa halip na sumagot, tinuro niya ang isa sa mga sulat. Inabot ko ito at binasa. Ang sulat ay tungkol sa isang sumpa na bumabalot sa aming pamilya. Isang sumpang nagsimula pa noong unang panahon. Nakasaad doon na ang pintuan sa salamin ay nagbubukas lamang sa mga tagapagmana ng pamilya at sino man ang makakapasok ay may kapangyarihang baguhin ang kanilang tadhana. Napagtanto ko na ang pintuan ay 100 upang baguhin ang sumpa. Ngunit bago ko pa man maproseso ang lahat ng ito, narinig ko ang mga yabag mula sa labas ng kwarto. Mabilis akong lumingon at doon ko nakita ang isang anino ng isang tao na papalapit. Ang matandang babae ay nawala sa isang iglap at naiwan akong mag-isa sa kaharap ng panganib. Sa oras na iyon, naramdaman ko ang biglaang pagyugyog ng bahay. Ang kwarto ay tila gumagalaw at ang mga pader ay nagsimulang magbago. Ang mga anino ay lumapit at ako'y napaatras, hinahanap ang pintuan pabalik sa salamin. Ngunit sa aking pagkagulat, ang pintuan ay nawala. Na tila ba hindi ito nag-exist. Ngayon, natagpuan ko ang sarili ko sa gitna ng isang mas malaking misteryo na kulong sa isang lugar na puno ng lihim ng aking pamilya. Ang mga anino ay patuloy na lumalapit at ang bawat hakbang ko ay tila ba nagdadala sa akin sa mas madilim na sulok ng aming kasaysayan. Hindi ko alam kung paano ako makakabalik, ngunit alam kong kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Ang pintuan sa salamin ay hindi lamang daan palabas. Ito ay daan papasok sa mga lihim na matagal nang nakatago. Ang pag-ikot ng mundo sa paligid ko ay tila bumagal habang nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa ancestral house ng aming pamilya. Ang salamin na ito ay matagal ng bahagi ng aming tahanan, nakasabit sa dingding ng bulwagan sa unang palapag. Ang mga ukit sa kahoy na frame nito ay tila nagkukwento ng mga lumang alamat na matagal nang nakalimutan. Mga kwento ng mga naunang henerasyon na naglakbay sa daang ito bago ako. Simula nang makita ko ang kakaibang pintuan sa loob ng salamin, hindi na ako mapakali. Ang pintuan ay parang isang ilusyon, isang bagay na makikita lamang kung titigan ng matagal, ngunit hindi ito naglalaho. Nang gabing iyon, nagpasya kong alamin ang misteryo. Hinintay kong makatulog ang lahat ng nasa bahay bago ako bumalik sa bulwagan. Dala ang isang maliit na lampara upang liwanagan ang aking daan. Habang tahimik na lumalakad, ang mga anino ng mga antigong muebles ay nagmistulang mga bantay na nagmamasid sa bawat galaw ko. Ang lampara ay nagbigay ng banayad na liwanag, naglalabas ng mga hugis na tila sumasayaw sa dingding. Nang makarating ako sa harap ng salamin, muli kong pinagmasdan ang pintuan. Ang aking daan patungo sa hindi kilala. Inabot ko ang aking kamay sa makinis na ibabaw ng salamin. Sa aking gulat, ang pintuan ay tila nagkaroon ng buhay. Ang mga detalye nito ay nagiging mas malinaw. Ang hawakan ay tila naghihintay na mahawakan. Kinabahan man, hinawakan ko ito. Naramdaman ko ang malamig na metal sa aking palad. Sa aking paghawak, ang pintuan ay bumukas ng marahan. Naglalabas ng malamig na hangin na nagbigay ng kilabot sa aking balikat. Sa loob, isang madilim na lagusan ang bumungad sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung paano nagkakasya sa loob ng salamin ang tila walang hangganang daan na ito. Sa kabila ng takot,
Binalot ako ng kakaibang pagnanasa na tuklasin ang misteryo. Dahan-dahan akong pumasok at ang liwanag ng lampara ay nagbigay buhay sa malamlam na mga dingding ng lagusan. Ang mga yapak ko ay nag-echo. Unti-unting nilululo ng dilim ang aking paligid. Habang lumalalim ako sa lagusan, napansin kong ang mga dingding ay punong-puno ng mga nakaukit na larawan. Mga mukha ng mga tao, mga eksena ng mga lumang pamumuhay at mga simbolo na tila nag-uugnay sa aming pamilya. Ang mga ito ay tila mga alaala na naiwang nakabaon sa loob ng salamin, mga kasaysayan na matagal nang itinago. Nagpatuloy ako sa paglalakbay sa loob ng lagusan hanggang sa narating ko ang dulo nito, isang malaking silid na puno ng mga lumang kasangkapan. Sa gitna ng silid, isang altarang nakatayo, puno ng mga lumang aklat at mga artifact na hindi ko pa nakikita. Ang mga aklat ay tila umiikot sa enerhiya na nagmumula sa altar. Ang mga pahina nito ay kumikislap sa liwanag ng lampara. Nilapitan ko ang altar at sa paglapit ko ay napansin ko ang isang libro na may pamilyar na ukit sa takip. Ang ukit na ito ay katulad ng mga nakita ko sa bahay, sa mga sinaunang gamit na matagal nang nakatago sa mga baul. Binuksan ko ang libro at sa aking pagkabigla, nakasulat dito ang kasaysayan ng aming pamilya. Mga lihim na hindi ko inaasahang mababasa. Mga pangalan ng mga ninuno na nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan, mga kwento ng mga pangyayaring hindi kailanman nabanggit sa aming mga pamilya. Habang binabasa ko ang mga pahina, may naramdaman akong presensya sa likod ko. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na tila dumadaan sa paligid. At ang mga ilaw ng lampara ay tila nagigting. Paglingon ko, isang anino ang nakatayo sa pinto ng lagusan. Isang figura na hindi ko kilala, ngunit tila pamilyar. Ang kanyang mga mata ay tila may sinasaad. Isang mensahe na hindi ko maunawaan. Sa isang iglap, ang figura ay humakbang papasok sa silid at ang mga ilaw ay biglang nagbago. Nagbigay liwanag sa kanyang mukha. Ang kanyang anyo ay nagmistulang akin. Isang salamin ng aking sarili mula sa ibang panahon. Ang kanyang pagtingin ay puno ng lungkot, ngunit may halong pag-unawa. Sa kanyang paglapit, naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya, isang pahiwatig ng mga pangyayaring hindi ko pa lubos na nauunawaan. Bakit mo ako dinala dito? Tanong ko, ngunit wala siyang sinagot. Sa halip, itinuro niya ang altar, isang pahiwatig na may mas malalim pang lihim na dapat kong tuklasin. Sa kanyang paglabas, ang pintuan ng lagusan ay nagsara. Naiwan akong nag-iisa sa silid na puno ng mga tanong. At sa paglingon ko sa altar, napansin kong may bagong ukit sa mga aklat, isang simbolo na hindi ko pa nakikita. Ngunit tila may kahulugan na mag-uugnay sa akin sa aking nakaraan. Sa bawat hakbang ko patungo sa pintuan sa likod ng salamin, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin sa paligid ko. Parang may mga matang nagmamasid sa akin. Mga matang hindi ko makita, ngunit alam kong nariyan. Ang pintuan na ito, tila isang lihim na matagal nang nakatago sa ancestral house ng aming pamilya, ay parang isang puwang sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Hindi ko maiwasang manginig sa pag-iisip kung ano ang naghihintay sa akin sa kabila. Bumalik sa aking isipan ang mga kwento ng aking lola. Mga kwentong puno ng hiwaga at kababalaghan. Sinabi niya noon sa akin na ang bahay na ito ay may sariling buhay, isang buhay na puno ng mga lihim na hindi maaaring basta-basta isiwalat. Binaliwala ko ang mga iyon noon. Iniisip na mga katang-isip lamang ang lahat. Ngunit ngayon, sa harap ng salaming may pintuan, alam kong may katotohanan sa kanyang mga sinabi. Dahan-dahan kong inilapat ang aking kamay sa malamig na ibabaw ng salamin. Sa pagkakadaiti ng aking palad, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya
na tila dumadaloy sa aking katawan. Ang pintuan ay hindi lamang basta-basta pintuan. Ito ay parang isang portal, isang daanan patungo sa isang lugar na hindi ko mawari. Huminga ako ng malalim, sinusubukan ng pigilin ng kaba na bumabalot sa aking dibdib. Sa isang iglap, bumukas ang pintuan nang walang kahirap-hirap, tila inaanyayahan akong pumasok. Sa kabila ng aking takot, hindi ko napigil ang aking sarili. Parang may puwersa na nagtutulak sa akin na pumasok. Sa pagpasok ko, isang malamlam na liwanag ang bumalot sa akin, nagbibigay ng kakaibang pakiramdam na hindi ko pa nararanasan. Ang lugar sa kabila ng pintuan ay hindi ko inaasahan. Isang malawak na silid na puno ng iba't ibang lumang kasangkapan, tila isang lumang study na naiwan na sa paglipas ng panahon. Sa gitna ng silid, naroon ang isang luma at pagod na mesa, puno ng mga papel na tila mga lumang dokumento. Lumapit ako at sinimulan kong suriin ang mga ito. Ang mga dokumento ay tila mga tala ng mga nakaraang henerasyon ng aming pamilya, mga tala ng kanilang mga buhay at mga lihim na pinangangalagaan. Ngunit isang dokumento ang agad na pumukaw sa aking pansin, isang lumang larawan ng isang babaeng may pagkakahawig sa akin. Sa likod ng larawan, may nakasulat na isang pangalan na hindi ko pa naririnig, Celestina. Parang may bumalot sa akin na kakaibang pakiramdam, isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Sino ang babaeng ito? Bakit siya may pagkakahawig sa akin? Habang lumalalim ang aking pag-iisip sa mga tanong na bumabalot sa akin, napansin ko ang isang manipis na libro na nakatago sa ilalim ng mga papel. Walang pamagat ang libro, ngunit sa pagbuklat ko sa unang pahina, naroon ang isang pamilyar na tandahang panatandaan na parang nakita ko na noon. Ang mga pahina ay puno ng mga sulat kamay na tala, mga tala na tila mga babala at mga tagubilin. Sa bawat pahina, unti-unting nabuo ang imahe ng isang mundo na puno ng misteryo at panganib, isang mundo na tila bahagi ng buhay ng aming pamilya na matagal nang nakatago. Ang huling tala sa libro ay nagbigay ng babala. Huwag ipagwalang bahala ang mga palatandaan. Ang pintuan ay hindi basta-basta pintuan. Ang daanan ay may kapangyarihan. Habang isinasara ko ang libro, narinig ko ang isang mahina, ngunit malinaw na tunog sa likuran ko. Pagsulyap ko, nakita ko ang isang figura na nagtatago sa mga anino. Isang figura na tila pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung saan ko nakita. Nagsimula itong lumapit at sa bawat hakbang nito, parang bumabalot ang malamig na hangin sa silid. Celestina, bulong nito, ang boses ay puno ng kalungkutan at pag-aalala. Ikaw ang susi sa lahat ng ito. Sa mga salitang iyon, nagising ang isang bahagi ng aking isipan na matagal nang natutulog. Isang bahagi na tila puno ng alaala ng nakaraan. Sino ako? Ano ang kinalaman ko sa lahat ng ito? Sa likod ng aking isip, naramdaman ko ang pag-usbong ng takot at pagkasabik. Ang figura ay patuloy na lumalapit. Ang mga mata nito ay nagliliwanag sa dilim. At sa wakas, sa pagtitig ko sa figura, napagtanto ko ang hindi ko inaasahan. Ang figura ay hindi iba, kundi ang sarili kong refleksyon. Ang sarili kong anino sa likod ng salamin. Sa sandaling iyon, alam kong ang pintuan ay hindi lamang daanan patungo sa nakaraan, kundi isang daanan patungo sa aking sariling kaluluwa. Sa pagbukas ng umaga, ang matandang bahay ng mga ninuno namin ay tila humihinga ng kanyang sariling buhay. Ang mga haligi nitong yari sa kahoy ay tila nagpapagalaw sa bawat hakbang ko, habang ang liwanag ng araw ay dahan-dahang bumabagtas sa mga siwang ng kurtina. Sa aking paglalakad, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na tila bumabalot sa akin, na para bang may mga matang nagmamasid. Sa loob ng ilang araw, hindi na ako mapakali. Mula nang matuklasan ko ang pintuan sa loob ng aking salamin,
hindi na ako tinatantanan ng kuryosidad at takot. Ano nga ba ang lihim na nakatago sa likod ng pintuan? Ang posibilidad na ito ay nagdudulot ng kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag, isang halo ng pangamba at pananabik. Sa umagang ito, sa wakas, nagpasya kung muli itong siya sa atin. Naglakad ako patungo sa aking kwarto, na tila may patutunguhang hindi ko maiiwasan. Hinaplos ko ang malamig na salamin, at ang pamilyar na pintuan ay muling nagpakita sa akin. Sa bawat paghinga, nararamdaman ko ang kabog ng aking dibdib. Nag-aalangan kung dapat ko bang buksan ito. Ngunit ang hindi maipaliwanag na puwersa ang tila nag-udyok sa akin na gawin ito. Sa dahan-dahang paghawak ko sa siradura, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng emosyon na bumabalot sa akin. Sa pag-ikot ko rito, isang kakaibang halimuyak ang bumalot sa kwarto. Isang amoy na hindi ko pa kailanman naamoy. Parang bulaklak na pumipita sa alaala, ngunit may kasamang kakaibang tapang na tila bumubuhay sa mga nakalimutang alaala. Sa pagbukas ng pintuan, isang hagdan pababa ang bumungad sa akin. Madilim at puno ng misteryo. Sa pagpasok, nararamdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa paligid. Ang mga yapak ko ay nag-echo, tila nagbabanta at nag-aanyaya sa akin sa isang mundo na hindi ko pa nakikita. Habang pababa ako, ang mga anino sa paligid ay tila nagiging mas buhay, nagpapakita ng mga anyo na hindi ko mawari. Ang mga dingding ay puno ng mga lumang larawan, mga mukha ng aking mga ninuno na tila may mga kwentong gustong sabihin. Sa dulo ng hagdan ay isang malawak na silid na puno ng mga lumang gamit. Kasama rito ang mga lumang kasangkapan, mga kwadro na puno ng alikabok, at mga aklat na tila nalimutan na ng panahon. Sa gitna ng silid, may isang lumang mesa na may isang pulang tela. Sa ibabaw nito, may isang lumang libro na tila naghihintay na basahin. Ang paglapit ko rito ay tila paglapit sa isang lihim na matagal nang nakatago. Binuksan ko ang libro at sa aking sorpresa, ito ay puno ng mga sulat kamay na tala, mga kwento ng aking mga ninuno na hindi ko pa nababasa. Ang bawat pahina ay puno ng detalye ng kanilang mga buhay, ang kanilang mga pangarap, mga pagsubok, at ang mga lihim na tila itinago. Ngunit sa huling pahina, may isang babala. Sa sinumang makakahanap ng pintuang ito, ikaw ang susunod na tagapagmana ng lihim ng ating pamilya. Ipagpatuloy mo ang ating kwento, ngunit mag-ingat sapagkat ang lihim na ito ay may kapalit. Sa pagbabasa ko, isang malakas na hangin ang bumalot sa paligid at ang mga kandila sa silid ay biglang namatay. Ang takot ay bumalot sa akin at isang malamig na boses ang tila bumubulong sa hangin. Ikaw ang napili, ngunit hindi ka nag-iisa. Sa paglingon ko, napansin ko ang isang anino sa likod ko, isang anyo na tila nagmamasid sa akin mula sa dilim. Ang puso ko ay tila tumigil sa kaba. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako makakabalik sa dati kong buhay. Ang pintuan sa salamin ay nagbigay daan sa isang mundo na puno ng misteryo, isang kwento na hindi ko inakalang magiging bahagi ako. Sa paglabas ko ng silid, ang pintuan sa salamin ay muling nagpakita. Ngunit ngayon, ito ay nakasara. Tila nagbabanta na hindi na muling magbubukas. Ngunit alam kong hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Ang lihim ng aking pamilya ay ngayon nasa aking mga kamay. Anan! At ang anino sa likod ko ay tila isang paalala na hindi ko ito dapat kalimutan. Habang naglalakad ako pabalik sa aking kwarto, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang halimuyak ng lihim na bumalot sa akin ay nag-iwan ng marka, isang tanda na ang aking buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot, alam kong ang pintuan sa salamin ay may dala ring pag-asa,
Isang pag-asang hindi ko pa lubos na nauunawaan.